Halos hindi magkahiwalay, hindi binabantayan. Wika ni Elmo. Hindi kita binabantayan, inis na tanggi ni Monica. Ano ang tawag mo sa ginagawa mong ito? Tanong niya sa nobya. Bakit ba nagrereklamo ka? Napataas na ang tono ng boses ni Monica. Engagement party din natin ngayon. Hindi ba dapat lang na tayo ang magkasama sa buong gabi ng party? Marami tayong bisitang dapat istimahin. Katulad ng mga office mate mo, gusto ka nilang batiin at makausap, pero nahihiya silang lumapit dahil nga sa palagi kang nakadikit sa akin. Okay fine, hindi na nakipagtalo sa kanya ang nobya. Bumitaw na ito sa kanyang braso. Pupuntahan ko na sila para naman makausap nila ako. Nakahinga naman ng maluwang si Elmo. Hinanap niya ang kanyang ina at kapatid. O kuya, akala ko hindi ka na makakawala kay Monica. Nako, pag-isipan mong mabuti kung talagang pakakasalan mo siya, kantiyo sa kanya ng kapatid. Anak, sa oras na naging isang Mrs. Abalay na siya, siguradong lalo kanyang rirendahan. Baka nga pati sa paggamit ng banyo ay samahan ka pa niya, sabat naman ni Pamela sa pag-uusap ng mga anak. Napabuga ng hangin si Elmo. Isinuksok niya ang mga kamay sa bulsa ng suot niyang pants. Ewan ko ba, nagdadalawang isip na tuloy ako ma. Sagot niya sa ina. Hindi naman ganyan dati si Monica. Kung ako man ang mapunta sa kalagayan mo, siguradong aayaw na ako. Ang mabuti pa ay pag-usapan niyo uli ang tungkol sa plano ninyo. Sa ibang araw mo na lang i-announce ang tungkol sa kasal niyo, payo ni Erson sa kapatid. Napakagandang bata talaga ni Kathy, nangingiting bulalas ni Pamela, nang makita ang dalaga na isinasayaw ng isang binata. Siguradong maraming lalaki ang maghahangad ng pag-ibig niya. Tinapik ni Elmo sa balikat ang kapatid. Diyan muna kayo, may kikipila rin ako, birong totoo niya sa kanyang ina at kapatid. Nagtungo siya sa dance floor, upang may sayaw ang dalaga. Ikaw, hindi mo ba isasayaw si Kathy? Tanong ni Pamela sa bunsong anak. Hatid tanaw ng babae ang panganay na anak, na naglalakad patungong dance floor. Sa dami ng nakapilang mga kabinataan na may sayaw ang kapatid namin, tiyak akong hindi ako makakasingit ma. Sagot naman ni Erson. Malikot ang mga mata ng binata. Binabantayan nito ang bawat kilos ni Monica. Bahagyang nagulat si Kathy, nang marinig ang pamilyar na tinig na nagsalita sa likuran niya. Pare, pwede bang ako naman ang sumayaw sa debutante? Tanong ni Elmo sa binatang kasayaw ni Kathy. Sure, sagot nito bago iniabot kay Elmo ang kamay ng dalaga. Nagpaalam ito kay Kathy na aalis ng dance floor. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng chance na may sayaw ka sa gabing ito. Wika ni Elmo sabay hapit sa katawan ni Kathy. Ang akala ko nga ay hindi mo ako isasayaw. Alam mo bang namiss kita Elmo? Matapat na sabi ni Kathy. Namumungay ang mga matang nakipagtitigan siya sa binata. Ngumiti si Elmo. Ako rin. Namiss ko yung kumain ng almusal, at hapunan nakasabay ka. Namiss ko yung paghahatid ko sa iyo sa school, at ang umuwing kasabay ka. Sagot naman ng binata, habang umiindak sila sa saliw ng malamyos na tugtugin. Elmo, talaga bang tuloy na ang pagpapakasal niyo ni Monica? Lakas loob niyang tanong sa binata. Napasinghap siya ng hapitin nito ang kanyang ulo palapit sa dibdib nito. Dinag niya ang tibok ng puso nito na parang tambol. Sa ngayon ay hindi ko pa alam. Marami ang gumugulo sa isipan ko, at masyado akong na-pressure. Kung hindi na magbabago ang isip mo na pakasalan si Monica, mayroon sana akong ibibigay na regalo sa'yo. Regalo? Bakit parang ang aga naman yata ng regalo mo sa akin? Ngayon ko kasi gustong ibigay sa'yo ang regalo ko. Ano ba ang regalo mo sa akin? Excited na tanong ni Elmo sa dalaga. Kahit papaano ay natuwa siya, dahil parang tanggap na ni Kathy na hindi niya kayang tugunan ang nararamdaman nitong pag-ibig sa kanya. Halika, ipapakita ko sa iyo ang regalong sinasabi ko sa iyo, yaya ni Kathy sa binata. Bakit? Nasaan ba ang regalo na sinasabi mo? Tanong naman ng binata sa kanya, habang hila niya ito sa isang kamay. Nasa kwarto ko. Sandali lang tayo, pangungulit pa ng dalaga. Okay. Napilitang sumunod si Elmo kay Kathy, dahil mahigpit na hawak nito ang kanyang kamay. Pagpasok nila sa may entrance door ng bahay, ay may isang dalagitang nag-abot sa kanila ng maiinom. Si Aurora, humabol ito sa birthday party ng kaibigan. Pasimple itong commandant kay Kathy.
Mabilis na ininom ni Kathy ang inumin, at ganoon din ang ginawa ng binata. Saka sila nagtungo sa kwarto ng dalaga. Pasimpleng inilock ni Kathy ang pinto nang makapasok sila. Nasaan na ang sinasabi mong regalo? Agad na tanong sa kanya ng binata, na inilibot pa ang paningin sa loob ng kanyang kwarto. Sandali lang, sagot niyang kinakabahan. Maupo ka riyan sa aking kama, and then ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag kang didilat hanggat hindi ko sinasabi. Naupo nga si Elmo sa kama ni Kathy, at pagkatapos ay pumikit siya, pero nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo, kaya ipinilig niya ang kanyang ulo. Kahit na nanginginig ang mga daliri ni Kathy, ay nagawa pa rin niyang magmadali na maubad ang kanyang suot na gown. Tanging panloob na lamang ang natirang saplot sa kanyang katawan. Matagal pa ba? Baka pwedeng paki-on naman ang aircon, medyo nahihilo yata ako dahil mainit, reklamo ng binata na nanatiling nakapikit ang mga mata. Iginalaw-galaw ni Kathy ang kanyang mga daliri sa kamay. Nakaramdam siya ng pangamba sa kanyang gagawin. Sandali na lang, wika niya bago ini-on ang air conditioner. Ginino siya, kaya niyakap niya ang niyang katawan. Matagal pa ba yan? Bilasan mo na at pareho tayong maraming bisita ang naghihintay sa ibaba. Huminga ng malalim si Kathy. Pwede mo nang buksan ang iyong mga mata, utos niya sa binata. Sa pagdilat ni Elmo sa kanyang mga mata, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Bakit ganyan ang ayos mo? Nanginginig ang boses na tanong ni Elmo sa dalaga. Ito ba ang sinasabi mo na regalo mo sa akin? Mahal kita Elmo, at gusto kong ikaw ang unang lalaking makakita ng aking buong katawan. Ito lamang ang kaya kong ihandog sa iyo bilang patunay na totoong iniibig kita. Magbihis ka na, walang lakas na utos ni Elmo sa dalaga. Napasapaw siya sa kanyang ulo, pakiramdam niya at tumitindi na ang nararamdaman niyang pagkahilo. Ngunit sa halip na magbihis, ay sumampa si Kathy sa kama, at idinikit ang na katawan nito sa binata. Unti-unting inalis niya ang mga butones ng polo ni Elmo, at tuluyang hinubad. Tumambad sa kanyang paningin ang matipuno nitong mga dibdib. Masuyo niyang hinaplos ang mga ito. Please Kathy, huwag mong gawin ito at baka makalimot ako, pakiusap sa kanya ng binata. Sinakop ng mga labi ng dalaga ang labi ni Elmo. Nangangapa pa ang dalaga kung anong klaseng halik ang gagawin nito sa binata. Wala nang pagtutol buhat sa binata, nakalimot na rin ito. Tinugon ni Elmo ang mainit na halik ng dalaga. Ipinikit ni Kathy ang kanyang mga mata, nang magsimulang maglakbay sa kanyang katawan ang mainit na palad ng binata, upang siya ay haplosan. Banayad ang dantay ng mga kamay nito, hindi nag-aapura, tila pinakikiramdaman din kung ano ang dating ng haplos nito sa kanya. Si Elmo ay kinilabutan din ng madama ang malasutlang balat ng dalaga, na ngayon ay nakahiga na sa kama. Hinaplos niya ang mahabang buhok nito. Makapal, malambot, parang seda sa kanyang mga kamay. Masuyo niyang hinaplos ang maganda nitong mukha. Kahit na nahihilo ang pakiramdam ni Elmo, at hindi na niya napigil ang pagnanasang ginhising sa kanyang katawan ng dalaga. Buong ingat na hinubad niya ang suot ng dalaga, at isinunod naman ay ang pangibaba nitong saplot. Buong ingat din na hinubad niya ang kanyang pants, at maging ang maliit na saplot na nakatikip sa kanyang pangibaba. Sa parteng iyon bahagyang nilukubon ng nerbyo si Kathy. Hindi ba't ito ang nais niya? Ang ibigay ng buong puso ang kanyang sa lalaking mahal niya. Ginusto niya itong mangyari. At ayaw niyang magkaroon ng dahilan para ang gabi na iyon ay madungisan ng takot at pagsisisi. At ang mga sumunod na sandali, parang isang panaginip lamang pala. Naganap na halos hindi niya namalayan. Kung may hapdi man, natakpan iyon ng luwalhating hindi niya maintindihan kung paano nakamtan. Pagkatapos ng kanilang mainit na paglalambingan, ay nakatulog sa kanyang tabi ang binata. At may natuklasan siyang kulay pula sa pagitan ng kanyang mga hita. At alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Nabasa na niya ang tungkol dito. Nabasag ng lalaking iniibig niya ang kanyang pagka-inosente. Ginusto niya ang nangyari, pero may panghihinayang siyang nadama, may lungkot. Hindi na siya inosente ngayon, hindi na isang paslit. Babaeng babae na ang kanyang pakiramdam. Niyakap siya ng mahigpit ng binata. I love you honey, namutawi pa sa bibig nito habang nakapikit ang mga mata. Mapait siyang napangiti. Kahit sa pagtulog ni Elmo, si Monica pa rin ang nasa isip nito, iyon ang endearment ng magkasintahan.
Ayaw man niyang umiyak, pero hindi niya napigil ang kanyang mga luha na bumalisbos sa kanyang mga mata. Tumalikod siya ng higil sa binata, na humihilik na sa kanyang tabi. Impit siyang umiyak, hanggang sa hindi niya namalayan na siya ay makatulog. Saan ba nagpunta ang kuya mo at si Kathy? Tanong ni Pamela sa bunsong anak. Kanina ko pa napapansin na wala sila rito sa garden. Hindi ko alam ma, sagot naman ni Erson. Abala kasi ako kanina sa pakikipag-usap kay Clyde. Ma'am, nakita ko silang pumasok sa loob ng bahay kanina. Si Aling Pering ang sumagot. Nakatayo kasi ito sa tabi ni Pamela. Nakasalubong ko po sila kanina sa entrance door. Pambihira naman ang dalawang iyon. Ano naman ang gagawin nila sa loob ng bahay? Samantalang narito ang mga bisita, parang naiinis na tanong ni Pamela kay Aling Pering. Natanong nito ang nobya ng anak. Abala sa pakikipagkwentuhan si Monica sa ibang mga bisita, at halatang nakainom ito ng alak. Pumipilantik-lantik ang mga daliri sa kamay nito, habang nagsasalita. Excuse me po, nasaan na po si Kathy? Lumalalim na po kasi ang gabi, kailangan na ho naming umuwi. Magpapalam na ho kami sa kanya, inusenteng tanong ni Aurora kay Pamela. Pero alam ng dalaga na 2 oras lang ang bisa ng gamot na inilagay nito sa inumin ni Elmo, dahil hindi nito itinodo ang isang buong gamot pampatulog. Sandali lang hiha, tatawagan ko siya. Sabi ni Pamela at hinhila ang kamay ng anak. Person, samahan mo nga ako. Tita, nasaan ho si Elmo? Tanong naman ni Monica, nang makasalubong nito ang mother-in-law to be. Pinagbigyan lang niya ang nobyo na sandaling iwan, ngunit hindi niya napansin na niwili na pala siya sa pakikipagkwentuhan sa mga office mate niya. Hinahanap nga namin. Pati nga si Kathy ay nawawala rin, baliwalang sagot ni Pamela sa dalaga. Kinutuban agad ng hindi maganda si Monica, lalo na't pati si Kathy ay hinahanap ng mag-ina. Sinasabi na nga ba niya, may kutob siyang may gagawin na milagro ang ampon ng nobyo niya. Tita, pwede ho bang sumama? Tanong ulit ni Monica. Ikaw ang bahala, sagot muli ni Pamela at nagpatiuna sa pagpasok sa loob ng bahay. Wala sa sala ang dalawa, kaya umakyat na ang 3 kung saan naroon ang kwarto ni Kathy. Si Erson ang kumatok sa kwarto ni Kathy. Walang sumagot pero nakalock sa loob, at ibig sabihin may tao sa loob. Ako na, tinabig ni Pamela ang anak. Ito naman ang kumatok sa pinto. Kinabahan ito, kaya napilitan nitong gamitin ang duplicate key ng kwarto ng dalaga. Ganoon na lamang ang kanilang pagkabigla, nang makita nilang magkatabi sa kama ang dalawa. Nakayakap pa si Elmo sa katawan ni Kathy. At nagkalat sa sahig ang mga damit ng mga ito. Elmo? Elmo? Gumising ka? Nang gigigil na tawag ni Pamela sa anak, sabay yugyog sa balikat nito. Elmo? Ma, bakit po ba? Pupungas-pangas na tanong ni Elmo sa ina. Nabigla rin si Erson sa nakita, kaya hindi nito nagawang magsalita. Samantalang si Monica naman, ay tila nawala ang kalasinggan. Sumulak ang dugo nito paakyat sa ulo. Anong bakit? Balik tanong ni Pamela sa anak. Hindi ba ako ang dapat na magtanong niyan sa'yo? Mabilis na sinugod ni Monica ang nobyo. Walang hiya ka, Elmo, ano ang ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Monica, sabay hambalos ng bag nito sa binata. Sandali, panay ang ilag ni Elmo. Nasaktan ito ng tamaan sa balikat ng bag ni Monica. Ano ba ang nangyayari? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Singhal ni Monica sa binata. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mga baboy. Noon lamang natauhan si Elmo. Naalala niyang may party nga pala sila, at nagpunta sila sa kwarto ni Kathy. Nagising din naman si Kathy sa ingay na likha ni Monica. Namutla siya nang makita sa loob ng kanyang kwarto sina Pamela, Erson at si Monica. Naanimoy tigreng galit at handa na siyang sakmalin sa leeg. Mabilis na ipinulupot niya ang kumot sa kanyang katawan. Magtutuos tayong dalawa, babaeng haliparot. Malandi, mang-aagaw. Galit na baling ni Monica kay Kathy. Hindi siya nakaiwas nang sugurin siya ni Monica, at hablutan ang kanyang buhok. Hinhila siya nito hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Ramdam niya ang sakit. Sa sobrang higpit ng kapit ni Monica sa kanyang buhok, ay tila matatanggal ang anit niya sa ulo. Gusto niyang lumaban pero mas pinili na lang niyang umiyak. She deserved it. Kasalanan niya kung bakit ngayon ay sinasaktan siya ng nobya ni Elmo. Ano ba Monica?
Mabilis na saway ni Pamela sa dalaga. Bitiwan mo si Kathy. No. Mabagsik na sagot ni Monica. Dapat sa babaeng ito ay tinuturuan ng leksyon para magtanda. Anong gagawin mo kay Kathy? Nag-alalang tanong ni Elmo sa nobya. Mabilis itong bumaba ng kama, para pigilan kung anuman ang binabalak nito. Ngunit isang malakas na sampal ang dumapo sa kanang pisngi ni Elmo. Natulig ang binata sa lakas ng sampal nito. Ang babastos ninyo. Gumawa pa kayo ng kahalayan sa mismong araw pa ng ating engagement party. Umiiyak na sambat ni Monica sa binata. Nagpapadyak naman si Kathy, nang hilahin ni Monica ang buhok niya, papunta sa pintuan ng kwarto niya. Balak ni Monica na ipahiya si Kathy sa harap ng mga bisita. Ngunit naging maagap naman si Pamela. Mabilis itong hamarang sa bakana ng pinto. Pwede ba Monica, gamitin mo naman ang pinag-aralan mo, galit ding sabi ni Pamela sa dalaga. Hindi mo man lang ba naiisip na pare-pareho tayong mapapahiya sa binabalak mo? Tumalim ang tingin ni Monica sa babae. Mahigpit pa rin itong hawak ang buhok ni Kathy na walang nagawa kundi ang umiyak. Mabilis naman na sinaklolohan ni Urson si Kathy. Dinampot nito ang kumot na naalis sa katawan ng dalaga, at itinakip iyon kay Kathy. Hinarap ni Urson si Monica. Bitiwan mo ang buhok ni Kathy, mahinahong pakiusap ni Urson sa dalaga. Ayoko, sagot naman ni Monica. Pare-pareho silang nagulat ng pagsasampalin naman nito si Kathy. Mabilis na niyakap ni Elmo ang nobya, para pigilan ito sa pagwawala. Bitiwan mo ako Elmo. Nagwawalang sigaw ni Monica. Hindi pa ako tapos sa haliparot na babaeng iyan. Naaawang niyakap naman ni Pamela ang ampon. Ma, I'm sorry. Umiiyak na hindyang paumanhin ni Kathy sa babaeng kumupkop sa kanya, at itinuring na parang isang tunay na anak. Nakaramdam siya ng pagsisisi, at pagkahiya sa karahasang kanyang ginawa. Huwag ka na umiyak, pag-uusapan natin ang tungkol dito, mahinahong sabi ni Pamela. Hinimas nito ang likod ng dalaga. Urson, ilabas mo muna sa kwartong ito si Monica. Huwag niyong sabihin sakin na kukonsintihin pa ninyo ang kalokohang ginawa ng babaeng iyan. Pwede ba, tumahimik ka muna kahit saglit lang Monica. Saway ni Elmo sa nobya. Kuya, ako na ang bahala kay Monica, sabi naman ni Urson. Hindi naman tumanggi si Elmo. Ayaw pa sanang pumayag ni Monica, pero hinhila na ito sa kamay ni Urson. Nagdadabog na sumunod si Monica sa binata. Inutusan naman ni Pamela ang dalawa na magbihis, bago ito naman ang lumabas ng kwarto. Naiwan naman ang dalawa, si Elmo at Kathy. Walang kibuan ang mga ito habang nagbibihis. Magulo ang isip ni Elmo, inaapuhap niya sa kanyang ganita ang mga nangyari sa kanila ng dalaga. Bitiwan mo nga ako, singhal ni Monica kay Urson, nang makababa na sila sa malaking sala. Marahas naman na binitiwan ito ng binata. Kailangang malaman ng mga bisita ang kababuyan na ginawa ng ampunyo. Sige, gawin mo Monica. Mariing sabi ni Urson. Nagtitimpi ito ng galit para sa dalaga. Hindi nagustuhan ng binata ang inaasta nito, na akala mo ay hindi makasalanan. Subukan mong gumawa ng eskandalo, kung ayaw mong malaman ni Kuya Elmo ang totoo tungkol sa pinagbubuntis mo. Anong sinabi mo? Namumutlang tanong dito ng dalaga. Pinagdududahan mo ba na iba ang ama ng batang dinadala ko? Wala akong sinabi, sagot ng binata. Si Elmo ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Kaya marapat lang na panagutan niya ako, kung ayaw niyang edemanda ko siya, at masira ang kumpanyang pagmamay-ari ninyong magkapatid. Pagbabanta ni Monica sa binata. Hindi naman nakaimik si Urson. Wala pa rin siyang sapat na ebidensyang maipakikita sa kanyang kuya, sa mga panlolokong ginagawa ni Monica. Nagsanib puwersa na nga sila ng pinsan nilang si Prince Fuentevilla, para mapatunayan na may kinalaman rin ang babae sa mga pagtatangka sa buhay ng kuya niya. At para sabihin ko sa iyo, hindi ako papayag na hindi matuloy ang aming kasal, dahil lang may namagitan sa kuya mo at kay Kathy. Alam kong ako pa rin ang pipiliin ni Elmo, dahil magkakaanak na kami. Sabay na napatingin ang dalawa sa mahabang hagdan, nang makita sina Elmo at Kathy na magkasunod na bumababa ng hagdan. Ang mga walang hiya, mariing sambit ni Monica, sumulak na naman ang dugo nito nang makita si Kathy. Huwag na huwag kang gagawa ng eskandalo, dahil pareho kayong mapapahiya sa mga tao. Mahinahong bili ni Urson sa dalaga.
at iniwan na ito sa sala upang lumabas ng bahay. Parang walang nangyari, habang nakikiharap ang dalawa sa kanilang mga bisita. Madalas mahuli ni Kathy ang matalim na tingin sa kanya ni Monica, habang mahigpit na nakakapit ito sa braso ni Elmo. Nasa magkabilang tabi naman niya ang mag-inang Pamela at Urson. At alam niya ang dahilan. Iniiwas siya ng mga ito sa galit ni Monica, at baka hindi ito makapagtimpi, ay muli siyang sugurin at saktan. Gusto niyang hilahin ang oras. Gusto na niyang matapos ang gabing iyon.